Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa pangalawa kong negosyo na nalugi, which is yung barbecuehan business. Ano yung mga natutunan ko dito at ano yung mga mali ko nagawa? Eto, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ito yung mga mali ko nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung may negosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Ano yung mga natutunan ko sa pangalawa kong negosyo na nalugi, mga kanegosyo? Kwento ko lang. After nung pandemic, mga kanegosyo, halos lahat ng halos lahat ng negosyo na malapit sa school puro nagsarado or nag-close, nalugi, permanent close. Isa na yung negosyo kong sari-sari store doon, mga kanegosyo. Dahil almost 2 years din na online class yung mga school, wala talagang customer. Pero naitawid ko pa siya hanggang 2021. At nung nag-decide ako isara na yung sari-sari store ko, ang pangalawa ko negosyo na nalugi, yung barbecuehan. Ako yung may gawa niyan, mga kanegosyo. Masarap yan. Kaso hindi talaga ako marunong magluto, mga kanegosyo. Hindi ko hilig. Kumbaga, kailangan ko lang siyang gawin, pero hindi ko talaga hilig magluto. Gusto ko lang kumain. Mga kanegosyo, sa pangalawa kong naluging negosyo, hindi ko pa alam yung focus in one, hindi ko pa alam yung market ng mayaman, hindi ko pa alam yung i-scale up yung negosyo natin sa level 2 business model, kasi ang negosyo hindi lumalaki, malulugi yan. At eventually, mawawala sa eksena. Sa pangalawa kong negosyo, sa barbecuehan business pala, mga kanegosyo, kailangan pa rin ng focus in one. Bakit? Siyempre, focus in one at dapat nasa community ka na merong pera. Kahit naka-focus in one ka, mga kanegosyo, kahit barbecue lang tinda mo, pero kung nasa masa ka or nasa community ka ng walang pera, na nagtitipid, walang masama sa kanila, mga kanegosyo, budgeted lang talaga yung pera nila, ibenta natin yung produkto natin kung saan makakapag-markup tayo na malaki. At possible pa rin na kahit naka-focus in one ka, malulugi ka pa rin kung wala ka sa community ng mayaman or may pera. Mga kanegosyo, sa pangalawa kong negosyo, wala pa rin akong focus in one. Ang dami kong tinda niyan. May tenga ako, meron akong Adidas, meron akong Betamax, meron akong isaw, meron akong bulaklak, meron akong balunan. Alam ko may hotdog pa ako noon, mga kanegosyo. Sa pagninegosyo, pag sinabing focus in one, pag barbecue lang yung tinda mo, pork barbecue lang, malugi ka ngayon, may kita ka ngayon, bumenta ka ngayon, focus pa rin kinabukasan, pork barbecue pa rin yung tinda mo. Ganyan ang focus in one. Ano ba advantage kapag naka-focus in one ka, mga kanegosyo? Hindi ka hirap ma-identify ng customer mo kung ano ba yung tinitinda mo. At hindi ka hirap mag-post sa mga social media mo dahil naka-focus ka lang sa isa. Pork barbecue lang yung ipopost mo sa mga social media mo. Mga tarpaulin mo lahat tungkol lang sa pork barbecue. So that magkakaroon ka ng identity na kapag gusto nila kumain ng pork barbecue, sa'yo sila bibili. Pangatlo, pag nag-inventory ka, mga kanegosyo, at naka-focus ka lang sa isa, mamomonitor mo na maayos yung inventory mo kumpara kung may tinda ka ng pork barbecue, may tenga ka pa, may bulaklak ka pa, ang hirap ng inventory mo niyan. Yung kita yung isa, halimbawa, naubos yung pork barbecue, pero yung tenga hindi naubos, automatic loss yun, profit loss yun. Yung kita doon sa pork barbecue mababawasan dahil sa naluging tenga na hindi naubos. Diyan papasok yung importansya ng focus in one. At panghuli, hindi ka mahirapan i-monitor yung cash flow mo dahil nakapokus ka lang sa isa.
pati pagtuturo mo sa empleyado mo mga kanegosyo, hindi ka mahihirapan. Dahil isa lang naman yung iniihaw niya mga kanegosyo eh. Pagpalit ka man ng empleyado, hindi ka na mahirapan magturo ulit sa panibagong empleyado kasi magkakaroon ka na ng sistema. At sobrang dali gumawa ng sistema kung isa lang yung tinitinda mo. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, ibenta sa community ng merong pera yan. Pag kumikita ka na, scale up yung negosyo mo sa level 2 business model. Isa lang sa mga to apply niya ng distribution, ipa-distribute mo yung pork barbecue mo, ipa-franchise mo yan, brandingan mo yung pork barbecue mo, Boss Jepoy Barbecue halimbawa. Platform, manpower, software, licensing. May mga negosyo na hindi bagay halimbawa sa software, yung pork barbecue mo hindi naman pwede sa manpower. May binabatayan pa rin. Pangalawa, hindi tulad ng sari-sari store. Sa akin yung produkto. Ako yung may gawa ng recipe. Sa akin yung product. Sa sari-sari store, reseller lang ako doon literal. Hindi sa akin yung produkto, nire-resell ko lang yung produkto. Kaya may chance na may scale up ko yung negosyong pork barbecue kung nakapokus lang ako sa isa. At panghuli, bilang negosyante, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na to sa trabaho natin sa pagninegosyo. Makapapansin nyo naman, karamihan ng mabibentang negosyo ngayon, puro gumagawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin. Gusto ko malaman yung tumatapos ang video ko, type mo sa baba, barbecue, heart mo na rin to. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagsubok ngayon, struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Peace.